Pag-usapan natin itong post ni Dare to Ask 1 hour ago na i-post. Sabi niya, Chief Justice Alexander Gismondo requested the Solicitor General to submit to the Supreme Court a listing of all cases of notices of disallowance issued by COA on PhilHealth over the last 5 years, particularly those cases that reach the Supreme Court and the status of those cases. Isang patunay po na ang COA's issuance of notice of disallowances ay umaabot pa sa Supreme Court. It doesn't end with COA. Ito, matindi ito. As per 2023, as per COA 2023 COA report, ang PhilHealth ay may, take note, 7.581 billion na notice of disallowances. Laki, no? Billion, 7 billion. Also, Congress, especially the House of Representatives, never ever conducted an investigation or hearings about these notices of disallowances of PhilHealth, just like how they did with the OBP and DepEd. The double standard of the House. Ulitin ko, yung pasay ko. Opinion, perspective ni Dare to Ask, double standard ang House of Representatives. Bakit ina-audit nila ang Office of the Vice President and DepEd under Vice President Sara, nakakaunti man lang yung pundo, yung notice of disallowance doon is ano lang 73 million lang. Bakit itong 7.5 billion na notices of disallowances ay hindi iniimbestigahan ng mga congressman? Di ba double standard of justice? Yun ang tanong ni double standard ng House. Yun ang tanong ni Dare to Ask. Okay, pakinggan natin itong si Supreme Court Justice Chief Justice Gismondo. Siya na ang nagpapasubmit 5 years na notices of disallowances. Nako, delikado sila. I also request the Solicitor General to submit to the court a listing of all cases of notices of disallowances issued by COA on PhilHealth over the last 5 years, particularly those cases that reach the Supreme Court. Thank you so much. Also, the status of these cases, Sergeant Maynard, when you give us the list, give us also the status of these cases. Thank you so much. Ulitin natin pinapasubmit Incidentally, may I also request the Solicitor General to submit to the court a listing of all cases of notices of disallowances issued by COA on PhilHealth over the last 5 years, particularly those cases that reach the Supreme Court. Thank you so much. Also, the status of these cases, Sergeant Maynard, when you give us the list, give us also the status of these cases. Thank you so much. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Incidentally, may I also request the Solicitor General. Sana yung comments. To submit to the court a listing. Pinky Manapol. I hope this is just the beginning. Puslan man gisugdan na ni. Nasimulan naman lang, sana tuloy-tuloy na. I hope all government offices be subjected to Supreme Court proceedings para makita gyud ang klaro asa ang kwarta ng katawhan. Let it be known that every Filipino deserves to know what is the status of our financial resources and how it was exactly utilized for the benefit betterment of every Juan de la Cruz. Kaya these are all positive developments, malaking kamali nila yung ginalaw nila, pinakialaman nila ang PhilHealth Fund. Yung mga nababasa ko lang ito 230 billion pala ang gusto nilang kunin ang Congress sa PhilHealth. Kasi lumalabas sa financial statement ng PhilHealth, ang dami nilang reserve fund. So 230 billion ang gustong kunin. Hindi pumayag ang Finance Department, kaya 89.9 billion lang. Na lumalabas sa oral arguments kahapon. Ano pala? Hindi maganda yung presentation ng PhilHealth statement
financial statement, hindi nasunod yung standard ng Philippine Accounting System. Mali-mali ang financial statement. Kaya, no wonder, sinabi ni Justice Javier nung unang argument pa lang, oral argument, na bankrupt na ang PhilHealth. Hindi nyo ba yun alam per COA report? O ito, yung financial statement na inutingkay kahapon. O. Ang assets ng PhilHealth is only 347 billion. Ano pa ito? Overstated. Napasobrahan ang assets. 347 billion. Overstated. Ang liabilities, ang laki. 1.16 trillion liabilities. Misstated. Maliit ito. Actually, mas mataas. According to Supreme Court Justice Javier. Kaya, nagkaroon po ang deficit or negative equity ang PhilHealth. 816 billion deficit. So, ganyan po ang status ng PhilHealth natin ngayon. Kaya, mabuti at pinapakialaman na ng Supreme Court. Pinapasubmit yung mga notice of disallowances. Ulitin ko, at ilan yun? 7, sandali na. Per COA report, 5.81 billion ang notices of disallowance ang PhilHealth. Bakit hindi nyo imbestigahan? Ang laki. Ang 73 million lang ng OBP inimbestigahan ninyo. Diba? Double standard. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating channel. At nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. Tinutulong natin ito sa kawawang talaandig na tribo sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para makapatayo sila ng bahay nila dahil kawawa ang kalagayan ng mga bahay nila. Kitang-kita ko kung gaano kadesperado, butas-butas ang kanilang mga bubong. Panoorin nyo ang video na ito. Sana ipagpatuloy nyo ang panonood, lalo na ang hindi pag-skip ng ads.